And this month, we are in our preaching series, The Message That Changed the World. Timing kaayo. No, we have Holy Week this week. And hopefully, you are always reminded, gimeditate, gihapon ninyo ang pulong sa Ginoo nga ato ang ginawali every Sunday. Ang resurrection, kay giwali na ni, nauna na si Brother Alex atong ni Agi. Nindot man pod kay para makapangandam pug ka, no? So before Resurrection Sunday, giwali na ang about resurrection. So during Resurrection Sunday, kasabot na gyud ka unsaon siya pag celebrar igsoon. And then previous Sunday, we talk about the ascension of Christ, and it's very, very significant for us igsoon. Kay kung wala ni Saka, gibayaw si Jesus, wala ni kanaog ang balang espiritu. O kung walay bala ang espiritu igsoon, lisod kaayo sa ato ang mausab. Di ta ma-born again, igsoon. Dili ta ma-born again pag walay bala ang espiritu. So kaning ni Saka, si Jesus, gibayaw siya sa langit igsoon, kita lang gihapon ang naka-benefit para mo kanaog ang balang espiritu. Og ang tanang imposible nga butang, imposible sa mata sa tao, imposible sa kapasidad sa tao, mahimong posible tungod sa balaang espiritu. Mga milagro og labaw sa tanan ang mausab ka igsoon. Admit ta ana, ako admit ko. Without the empowerment of the Holy Spirit, nothing and no one can change me. Only by the Spirit of God. So that is the significance of Christ's ascension. And today, in the Resurrection Sunday, we will talk about the return of Christ, our blessed hope. Ang ato na istoryahan, ang pagbalik na ni Jesus. Dili ang pagbanaw. Ang pagbalik na ni Jesus igsoon. And when we say blessed hope, pag makadungog ka igsoon nga, mubalik na si Jesus or hapit na mubalik si Jesus, ang effect ana sa imo igsoon, ingon nga anak sa Ginoo, kay excited ka dapat. Excited ka dapat. And every surrendering to God, and every effort for the Lord, and every hard work and sacrifice to serve the Lord, in this moment, you can say that they are worth it. It's worth it. Everything is worth it. Kay mauna ni ang takna nga ato ang gihulat. So dili makahatag og kahadlok sa ato ang pagbalik ni Jesus. It's our blessed hope. Amen? The return of Christ, our blessed hope. Ang pagbalik ni Kristo, makahatag na tog kalipay, makahatag na to og comfort, ug makapanalangin igsuon sa ato ang kasing-kasing. In 1 Thessalonians 4:15-18, mao ni mahitabo igsuon sa pagbalik ni Kristo. We tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet Him ahead of those who have died. Kay una banhawon ang mga nangamatay. Dili ikaw ang muna igsoon, ang mga nangamatay ang una banhawon. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from the graves. So pag nanata dito sa Forest Lake, makita yun nato ni. Sa diyang mubalik si Jesus. Kay atong mga silingan, sementeryo. So grabe, makita yun nato sila. Nga mo ibayaw sa langit. Kulbaan. No, pero dili siya horror. Ang dating, exciting siya kay ikaw na next ibayaw. Amen? Then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Mao na ni ikaw igsoon kung buhi pa ka. Okay? Bayawon ka sa panganod ug tagbuon nimo si Jesus. Ay, ka-exciting na lang 'yon. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. Mao ni atong ginahulat igsuon, nag-serve ta because of this. Yes, we serve the Lord because of this, because one day He will take you ug tagbuon nimo ang imong master sa panganod, and you will be with Him forever. So thought to keep from 1 Thessalonians 4:15-18.
The second coming of our Lord Jesus Christ is a confident expectation for all God's people. When the dead and the living will be reunited and live with Him forever in heaven, where sorrow is completely gone and joy is endless. Mao ni igsuon ang ato ang ginapaabot sa pagbalik ni Kristo igsuon, everything will change. We will meet the Lord, we will be with Him forever. Og tanan nato ka nga sakripisyo karon pagpaningkamot nga mosunod kang Kristo, dili gid mausik because of this day. Nga niingon siya nga mubalik siya igsuon. Og naami mga natagbuan nga mga panlantaw, nga niingon sila, mga Christians ha, niingon sila, nga mas prefer daw nila magpabilin sa tribulation. Di daw sila mukuyog sa rapture. Kay nga no, during daw sa tribulation, mas daghan pa daw silang makabig nga kalag. Oh, mo nang di daw sila muuban. Di daw sila gusto muuban sa second coming ni Jesus sa rapture. Kay during tribulation, mas daghan pa daw silang makabig kalag. Unya ang sanctuary of worship, maabtikon ba yata sa pagpangabig og kalag? So kailangan nato ni i-discuss kung tama ba nang ingana nga prinsipyo igsuon. Nga pag moingon si Jesus, dali na. Uban na nako, dili ko Lord. Kay mangabig pa ko og kalag. So tama ba na nga prinsipyo sa usa ka Kristohanon igsuon? Let's see, tan-aw na to as we discuss. So right now, we will talk about the significance of Christ's return for all who truly believe and follow Him. Unsa na siya ka-importante sa ato, igsuon. Kanang pagbalik ni Kristo. Nga pag tinud-anay ka nga nituo og ni sunod kang Kristo, dili yun ka musugot igsuon nga dili mahitabo ang iyang pagbalik. Amen? Dapat ang ato ag yung desire, mahitabo gyud ang iyang pagbalik. Ug sa diyang niingon si Jesus nga mobalik siya, mao gyud na ang ato ang tuuhan. Nga naman, unsay pasabot ni anak kanang mobalik si Jesus? Unsa na ka-importante sa ato igsuon? And I will just give you 3 major significance of Christ's return. The first significance, brothers and sisters, that His return marks the final defeat of Satan and his oppression of God's people. Mao na ni ang takna igsuon nga ang demonyo maggapos na gyud completely and completely wala na gyud siya gahom sa imuhang kinabuhi sa langit og sa yuta wala na gyud siya gahom. Romans 16:17 to 20, and now I make one more appeal, ana si Paul. My dear brothers and sisters, watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. Such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interest. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. But everyone knows that you are obedient to the Lord. This makes me very happy. I want you to be wise in doing right and to stay innocent of any wrong. The God of peace will soon crush Satan under your feet. May the grace of our Lord Jesus be with you. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Mo na mahitabo igsuon. Nga tamak-tamakan nimo ang demonyo. Pinangagi sa gahom sa Dios ug sa pagbalik ni Kristo igsuon, kana siya nga senaryo that would be full, total dominion over the power of darkness. In Revelations 20:10, mao ni dangatan partida na. Kailangan i-remind ni mong kaugalingon igsuon nga mao ni dangatan ni Satanas kanang sigig panintal sa imo karon. Sigig daog-daog sa imo karon, mao ni ang dangatan. Then the devil who had deceived them was thrown into the fiery lake of burning sulfur, joining the beast and the false prophet. There they will be tormented day and night forever and ever.
mao ni kapalaran sa demonyo igsuon nga naghatag og kasakit sa ato ang kinabuhi. When Christ returns, the devil will be defeated. Nganong mapildi man ang demonyo igsoon, because God's peace will reign and darkness will completely disappear. Lahi po ng kalinaw sa Ginoo igsoon every time you worship the Lord. Yes, in the presence of the Lord, even now, in the presence of the Lord, there is peace igsoon. In the presence of the Lord. Pero dili ka makaingon igsoon nga kompleto pagyod. Kay pag tan-aw nimo ang palibot, wala pagi kompleto nga kalinaw, di na to na i-deny. Labi na ron. Makaingon ba kag kompleto ang kalinaw niya nagagera sa Iran? Makaingon ba kag kompleto ang kalinaw? Every time mo gawas ka sa balay, nakay sakyanan, nakay motor, magsakit imuhang dughan sa kamahal sa gas. Walay kompleto nga kalinaw. That is why you need to soak in the presence of God. Para mabati nimo ang kalinaw. Kay kung walay presensya sa Ginoo, di gyud ka kaingon igsoon nga ang kalibutan karon naagyoy kalinaw. Especially in our faith. Naanay balaod sa una igsoon ang mga Kristohanon, ginapakaon sa leon, ginapugutan og ulo. Isod kay ilang life wala pay balaod. Pero maskin karon igsoon nga naanay balaod, dili pa gyud ta kaingon nga free kaayo ta. Ngano isa sa ilhanan, dili easy sa imo miingon sa imong mga classmates. After nimo ni adto sa Sanctuary of Worship, unya na born again ka, niapil kag life camp or sa imong giapilan, pag uli nimo sa balay, di ka boldly makaingon. Maghinahinay jud kag sulod sa imong pamilya, sa imong mga katrabaho, sa imong friends. So pasabot igsuon, dili pa gyud ing ana ka free. Kay pwede man gud ka maka-experience nga bugal-bugalan ka. Yaga-yagaan ka. Katawan ka, igsuon. But the time will come, brothers and sisters, that all these things will disappear. We will be completely free. Usahay pag yun sulod sa simbahan. No, dili jud ka kaingon. No, sa templo sa Dios. And God is a God of peace. Di jud ka kaingon. Kay usahay na mo sulod sa mga simbahan nga dili tinuod ang intention dinha sa Ginoo. Maghatag og kagubot igsuon. Kamingon ko sa imo ha, ang kalinaw, ang tao igsuon, nga tinud-anay gyud nga nisunod kang Kristo. Masiun sa pakalibog imong dangatan, masiun sa pakalisod imong dangatan, masiun sa paka-hurt and misunderstanding imong dangatan, muen ka og kalinaw sa Ginoo kay wala kay laing tumong igsuon. Walay laing tumong. To be united in Christ because we wait for our Lord. Mauna ang heartbeat igsuon. But sadly, even sulod sa simbahan, say makadangat ta og kasakit, makadangat ta og kagubot kay nay mga tao igsuon nga pinadala sa kangit-ngit nga muhatag og kagubot sulod sa simbahan. But the promise of the Lord, soon we will crush Satan under our feet. Brothers and sisters, you need to accept this, that in this moment, we are still in the battle between the kingdom of darkness and the kingdom of light. What is that to you? What is that to you? I urge you, by your free will, choose the kingdom of light. Padaoga ang gingharian sa Ginoo sa imong kinabuhi. Choose what is right. Ana pa si Paul. I want you to be wise in doing right and to stay innocent of any wrong. We are still in this battle, brothers and sisters, and choose what is right before the Lord. And when Christ returns, the devil will be defeated because Satan's time to deceive is over and Jesus will rule forever. Human na gyud kanang pagbalik ni Kristo, graduation na gyud ni Satan. Lahi nga graduation. Atong graduation na hibala ni award ta, niya hatag og kalipay, maunay bangungot gyud sa kinabuhi ni Satanas. Pero sa tinuod lang igsuon, wala gyud nituo si Satanas nga mag-game over siya. Kay kung
Nituo siya nga mag-game over siya, wala siya na Satanas. Ano pa ito'y pangutana, pwede pa ba daw ma-born again si Satanas? Sa power time na lang na i-asa, di na ito na i-discuss diri karon kay apologetic na siya. No, si pastor, bahala ng mga inana. Diri sa ko sa pagbalik ni Kristo, kadi lang sabton. No? Satan's time will be over. Og dili siya convinced ana igsuon nga no, unsay naa kay Satanas nga dili siya convinced nga mag-game over siya, arrogance. Kana ganing paminaw igsuon nga gusto mo labaw sa Dios, blinded gyud kay kaana. Blinded gyud kay si Satanas. What on earth makaingon jud kong Satanas kung mastorya lagi nako siya. What on earth nga nagunahuna kana? Nga ang nag-create sa imuha mo labaw ka, giunsa man na pagkahitabo? Ha? Mulabaw ka sa nag-create sa imuha, pwede ba yakahimong baki, Satanas? Nganong moingon man ka nga una man ka nga mulabaw ka sa iyaha, what on earth? Unsay naa sa iyaha? Arrogance. Arrogance, grabing arrogante kaayo nga nagunahuna siya mulabaw siya sa Dios. O gusto niya i-hurt ang Dios. Pinaagi sa pagtintal kanimo igsuon, gusto niya ubanon ka. Kay para ma-hurt niya ang Ginoo. What is that to you now? If you know this truth, ayaw padauga si Satanas sa imong kinabuhi. If your life is imperfect, all of us here, our lives are imperfect. No one here is perfect. But the choice kinsa imong padaugon igsoon, you can choose. Don't say that you have no choice. Nga si Satanas yun ang mudaog sa imong kinabuhi. Don't say that. It's not true. It's not true. Nga dapat si Satanas yun ang mudaog sa imong kinabuhi kay wala kay choice. Brothers and sisters, your free will is so powerful. That's why I'm urging you right now, brothers and sisters, join with the Lord. Be with the armies of God. Amen? Be with the people of God that we will fight the temptation of Satan. Ato agyong batukon igsuon. Masin pag-usay madagma-dagma ta. Don't dwell in the temptation. Rise up. Fight. Fight. Because in the end, brothers and sisters, partida na. Kung kay Satanas tamuuban, isa lang atong hitsura. We are defeated. Pagkang Satanas tamuuban, mo give in ta forever sa iyang temptation, we will be defeated. Because the end of Satan, nahisulat na igsoon, he is a defeated foe. So I ask you, don't join with him. Join with the victorious one, and that is our Lord Jesus. That is the significance, the first significance, brothers and sisters, the defeat of Satan. Kay tungod mapildi man siya, idot-dot gyud nato ato ang kaugalingon sa Ginoo. Amen? Ingnay mo ang kaugalingon mo, dot-dot ko sa Ginoo. Muuban ko kay Jesus. Amen. And the second one, brothers and sisters, second significance, His return fulfills the hope of His people. Ikaw igsoon, nagasimba ka, nagapangalagad ka sa Ginoo, unsay mo paglaom? Sige daw, huna-hunaa daw. Katong bago pa. Ambot lang pastora, basta i-invite lang ko sa kong crush nga taga Sanctuary of Worship. Sige lang, una-hunaa lang. Unsay mo paglaom nga nagasimba ka, mga worship team, nagalid og worship diri. And then, ang mga naga-soulwin, naga-disciple, naga-life connect, tanan, naga-donate, unsay mo paglaom? Sige daw, Igsoon, huna-hunaan na karon, unsay mo paglaom? Doing all these things, unsay mong gina-expect? So, importante na Igsoon. Because we are doing not for nothing. No? Kanya itong mga ginabuhat diri, di sila, mura lang mo disappear lang, na-sense tanan. Importante kaya itong mga ginabuhat diri. In Hebrews 9:27 to 28, and just as each person is destined to die once, and after that comes judgment, so also Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. Remember this. He will come
again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. Are you waiting for the Lord, brothers and sisters? Me, I am waiting for the Lord. Wala ko nag-serve lang wala ko'y mabuhat sa akong life. I serve because I am waiting for the Lord. And you should too. You serve because you are eagerly waiting for the Lord. In Revelations 22:12-13, look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. Take note of that. Look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Unsay pasabot anang Alpha and Omega, brothers and sisters? It's all about the authority of Christ. That He is the Lord over all. Time, creation, and our destiny. Si Kristo lay makaingon igsuon kung asa ka dapat padulong. Siya ang Alpha and Omega, ang destiny natong tanan kay naa sa iyang kamot. Mao nang in previous verse sa Revelations 22 sa verse 11, ana siya dito, giingnan si John nga isulat ni, ang mga nagpakadautan sagdii sila nga magpadayon sa ilang kadautan. Ang mga naningkamot magtinarong, magpadayon sa pagkatinarong. O ang naningkamot magpakabalaan, magpadayon sa pagkabalaan because He is the Alpha and the Omega. He will come and repay us all according to our deeds. That's the word of God. And right now, brothers and sisters, kung nagapaningkamot ka mo sunod kang Kristo, ayaw buhi ni anak, padayon gyud. You are in the right path. When Christ returns, this is our hope. The battle against sin will end, only His salvation will remain. The time will come, let's admit, every day, every week, every month, every second, we are fighting against sin. Let's admit, that's true. Kay maupod na'y gi-fight sa Ginoo, sa atoa, igsuon. Grabe. Ing anak kabugat ang fight ni Jesus sa sala. To the point nga ninaog siya. Nagpakatao siya. Nagpakapobre siya. Gilansang siya sa cross. Giblaspheme siya, gidawat niya ang tanang insulto para ma-deal ang imuhang sala igsoon. Sabot anang ma-deal, masulbad ang imuhang sala. The truth is, naapakaron ang Ginoo igsoon in dealing our sins. Enough na gyud ang gibuhat sa cross, wala na mulabaw pa ana. Wala na mulabaw pa nga sakripisyo. Wala na pwede pa buhaton, wala na mabuhat ang Ginoo igsoon na buhat na niya sa cross. Karon, ang fight is our free will. If we choose God. And you know, having a free will is a manifestation of God's sincere love for us. Kabalo ba ka? Having a free will, kanang nakay kabubuton, igsuon nga mupili sa Dios or dili. It's part of His sincere love to you. Kaya wala kanya gihimong robot ba? Nga wala kay choice, kundi pilion kay Dios siya, wala ta gibuhat sa Ginoo ana. Part sa iyang dakong gugma gihatagan ka og free will. Og dako kaayo ang part sa imong free will igsuon mo pili sa Ginoo or dili. Even for us na mga Kristohanon nga na-justify na, unsay pasabot anang na-justify kanang napasaylo na ato ang sala o gideclare na ta ni Jesus nga righteous tungod sa iyaha. Mao nay justification. Wala pa nag-end. Until now, we undergo the process of sanctification. Amen? Yes, we are. Even the pastor hangtod buhi pa ka. Kaya ang glorification, di ba, na-mention ako na, justification, sanctification, manang ayaw mag-absent og Domingo, ha? Anya mo tanaw mo sa online, kay basig unya, saan ingon ni pastora? Wala mong ka-absent mong kuha na gileson na sa teacher. Wala na gileson sa college, no? Sa Biblia na giingon.
na we undergo process of justification, sanctification, glorification. Kanang glorification, patay na gyud ka ana, di na nimo kabot dire sa kalibutan. O patay na ka ng glorification. Karon natos kalibutan, justification and then sanctification. Kanang i-process ka sa Ginoo igsuon. No nga mahimo ka nga Christ-like sanctification. And it's not easy to be sanctified. Let's admit, amen? It's not easy to give up our comfort zone. Makaingon siya kaigsuon. At ang mga batasan, pag ingnon ta sa Ginoo, kanay mong batasan niya na, give up na na. 10 years na siya kuha nga batasan, Lord. Naanad na siya kuha nga batasan. Yayay, maski unsa ka gamay, di ba? Even lang the way ni mo pag-istorya, maistoryahan ka sa barang espiritu, imo ang inistoryahan ganiya, dili pang born again. Guntingon lang mong dila ba? Oh, dili siya basta yung sa kagamay nga butang nga ipag-give up gani sa Ginoo sa imo kana ganing i-refine ka sa Ginoo. It's not easy for us. And for me, brothers and sisters, I am waiting for this coming of Jesus Christ that all these struggles fighting against sin will end. Kinsay gusto diri nga hangtod sa hangtod walay katapusan magsige kag fight against sin? Kinsay gusto? Oh, basta gusto ka. Dili ko oy. Di ko musugot ana. Nga hangtod sa hangtod walay kaundangan. Nga dili ko mamatay. Nya ako ang life kay magsigig struggle and fight against sin. And to always be in the process of sanctification. Ako igsoon gusto ko moabot og glorification. Gusto ko moabot og glorification and everything will be perfect and I will be with the Lord perfectly. I hope you are with me. I hope you are with me. Nga dili ka gusto nga forever na lang ta diri sa kalibutan. Every now and then, kabalo kong maglinog. Maglinog, mag-pandemic na sa dugusab, magyera na sad. Kaingon jud ka. This is not a perfect place for us. Amen? And our hope is the coming of Jesus. And every little thing done for God's glory will be seen and be rewarded. Amen. Kaning pagbalik ni Kristo igsoon, mao na gyud ni fair and square. Fair and square. Kay diri sa kalibutan igsoon, ayaw gyud pangandoy og fair and square. Kay naata sa worldly system. Nga ang fair and square, sa pasabot ang fair and square, pantay tanan ba? Kay ang worldly system igsoon run by money, kung kinsay daghag kwarta, kung kinsay sikat, kung kinsay powerful sa politics. Oh, giranta og worldly system. Nya ikaw igsoon, dato ka sa Ginoo. Dato ka sa Ginoo. Ang imuhang account kay half lang, pero dato ka sa Ginoo. And then, nangalagad ka sa Ginoo, pasabot na sikat ka sa langit. Amen? Sikat ka sa langit. And then, powerful ka, dinha kang Kristo tungod kay anak kaniya. So, kanita ng pribilehiyo ni mo igsoon, heavenly siya. Di siya earthly. Dili ka maka-fight sa imuhang rights diri sa earth. Dili yun. Pag pobre ka, di ka sikat, di ka powerful, luoy yun kay ka, dinhi sa kalibutan. Para ron, mahal ang gas. Kinsay pinakaluoy sa mahal ang gas? Mga dato, pobre. Pobre gyapon. Ang mga dato, nag-abroad pa sila kay na-stress. Di ba? Pag ang mga pobre ma-stress, o gawas-gawas og balay, nagkaon nagbulad. Kanon na lang na tuyo. Limang ka, nag-times 3 na, no? Ang gas, nag-times 3 na. Taon, ang budget para sa bugas, para sa sudan, naadto na sa gas. Gas na lang atong kanon. No? Grabing kabalaka pag mahurot ang LPG. Di ba? Pero ang mga dato, asa sila? Wow! Ato pa sila Europe, bongga. Kay, ni-increase pa ilang income. Kay ni mahal ang gas. Di ba? See? The world is not fair. Ayaw pangitaa din hiigsoon. That's why I'm urging you, brothers and sisters,
Remember the word of Jesus Christ that He will come back soon and He will reward you according to your deeds. Nakita or wala, nakagibuhat sa Ginoo, na-recognize or wala, that's okay. That's okay. Kay moabot pohon ang pinaka-importante nga mo recognize sa tanan nimong gibuhat para sa iya, ha? Ang Ginoo. Kaya ang recognition sa tao, it can be temporary. It can be temporary, but the recognition of God is forever until eternity. That's why I urge you, don't work so hard to become somebody and powerful inside the church. Again, don't work so hard to become somebody and powerful inside the church. Work so hard to become faithful and sincere before the Lord. So that when He comes, you can come with Him because you are found pleasing and approved in His sight. Amen? So every service that we do for the Lord, we will do our best to really become faithful and sincere. Nga tinud-anay gyud, para gyud sa Ginoo. Not to have power, to be recognized in the church or in the world, brothers and sisters, because this is our hope. Matthew 25:23, iingon gyud ni Jesus sa imuha, well done, my good and faithful servant. Kana gyud ang i-desire nga madungog nimo igsoon, ha? Sa katapusan sa imong kinabuhi ug sa imong pagpangalagad, kana gyud ang hulata nga iingon na ni Jesus sa imuha, well done, my good and faithful servant. Kung sa ato pang pagkastorya, good job. Good job! Pila ka star, millions of star, pilit sa imong agtang. Dili na ka makita, kay napuno na og stars imong nawong. Igsoon. Mao nang, when this is our hope, the return of Christ is our hope, bisan pag ma-discourage ta usahay, ma-disappoint ta usahay, seconds lang, minutes lang, or days lang, kanunay gyud ta mo bangon, ma-motivate mga lagad sa Ginoo. Amen? Amen. And the last one, brothers and sisters, His return empowers us to endure in our faith in Him. Pag maghuna-huna ka, igsoon nga mubalik na si Kristo, grabe gid imong zeal. No? Grabe imong excitement. Awara gud na pag maglinog, mukalit lang kabutan ng mga tao. Manangpit sa Ginoo. Apil gud ang mayor. Mao naman siguro ni giingon nila nga second coming. Di ba pag maglinog, mukanta dayon diya sa Facebook o ka ng mga godly song. Pag mahuman ang linog, back to normal rapod. Nya sa una, sa diyang hapit na mubalik daw si Jesus, o sa gibuhat sa mga tao, pamaligya ilang mga yuta. Okay, mubalik na daw si Jesus. Oh. Kita, dili nga na ato ang preparation, igsuon. Kung nakayuta, ayaw ibaligya, oy. Oh, okay ra na. Oh, i-donate na lang. Di ba? Oh, usa may naana, kung mubalik si Jesus, nakayuta, ano man. Okay, siguro para magamit na nila ang kwarta. Materialism gihapon, di ba? Ang preparation. No! When we think about the coming of our Lord Jesus Christ, pag gina-expect nato igsoon ang pagbalik ni Jesus, pasabot ana igsoon, maglahutay ta sa atong pagtuo kaniya. Mao na atong buhaton, mulahutay. Dili ipamaligya ang mga yuta, dili ang magpanik kay naglinog, dili na mao atong preparation. Ang mulahutay sa atong pagtuo nga kaniya. John 14:1-3. Please say to yourself, mulahutay ko. Kay naghulat ko kang Kristo. Amen. John 14:1-3. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. Hallelujah. Palakpakan na to ang Ginoo.
Please say, I will be with the Lord. Brothers and sisters, ayaw ginikalimtiha. Nga niingon si Jesus ba sa mga believers that I will come and get you so that you will always be with me where I am. Okay. Niingon si Jesus, anak, kuhaon daw kaniya. Are you excited? Oh, karon na no. Kalit nagka, ano ba no, or rapture or physically kuhaon ta sa Ginoo. Ang point is, you need to be excited all the time. Pag time na nimo nga mukuyog sa Ginoo, you need to be excited. In Revelations 21:5-7, and the one sitting on the throne said, "Look, I am making everything new." And then he said to me, "Write this down, for what I tell you is trustworthy and true." And he also said, "It is finished. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To all who are thirsty, I will give freely from the springs of the water of life. All who are victorious will inherit all these blessings, and I will be their God, and they will be my children." Brothers and sisters, tanang mulahutay, tanang magmadaugon, will inherit mumana sa panalangin sa Ginoo. And He will be our God and we will be His children. I'm so excited about this. When Christ returns and when we endure in our faith in Him, pag nagpadayon ta igsoon, mauni ang atong mabatunan, we will fully see and know that we belong to Him forever. We will fully see and know that we belong to God forever. As for this moment, brothers and sisters, ma-feel nato, masinati nato ang presensya sa Ginoo pinaagi sa Espiritu. Okay? Pinaagi sa Espiritu igsoon. Pero lahi yun ni nga moment igsoon. Kanang literally, actual na gyud, makauban na gyud nimo ang imong gialagaran, magunita na gyud nimo. Mastorya gyud nimo literally. Nalingaw ko kay pastor. Kay daghan man gyud nagkuan mo na inaanang power time kay isa gyud si pastor kay kuan gyud na siya Socratic method gyud na si pastor. Question and answer portion. Paabot daw sa heaven daghan gyud daw siya pangutana. Grabe gyud daw makigstorya gyud daw siya kay Jesus kay daghan gyud daw kay siya curiosity sa nahitabo sa una. Gusto daw niya makit-an sa TV gikan dili sa sugod. O nga naghilig salida. Di magtanaw gyud daw gusto gyud daw siya gikan gyud daw ba pagsugod sa pag-create sa tanan apil daw tong battle gani sa mga demonyo sa una o nga katong gihulog si Lucifer gani gusto daw to niya makit-ana lingawa lagi ay lingaw po ko naminaw sa iya ha karon igsoon puro lang sa gyud ta curiosity kinaapa man ta sa physical world naapatay flesh naapata sa flesh. Pero kanitanan igsoon nga ato ang gituuhan karon. Giingon sa Biblia nga makauban gyud nato ato ang master, literally masturya makauban. Kabalo ka igsoon maunay perfect nga moment. So karon katong pangutana ganina nga naay mga niingon nga magpabilin sila sa tribulation, dili sila muuban sa rapture kay mangabig sila daghang kalag during sa tribulation. The answer is that is wrong. Importante kayo mangabig og kalag. While waiting sa Ginoo, kay si pastor sa una, naabtan ako na siya 16 years ago, nagulat na siya sa pagbabalik ng Diyos. And then ako, busy kong evangelize sa sulod sa mga classrooms. 16 years ago, nagulat na si pastor. Ginaing na nagani siya sa akong mga classmate, nanapod si Glenn Ilalmos Manggao, nag-paranormal activities. Nag-paranormal activities daw. Kaya na siya sa ilalom sa bangka, sigangadangan sa langit, Maranatha, Maranatha. Sigulat sa Ginoo ba? Unya, ako siyang na-influensyahan. Tas may dali sa diri while waiting sa pagbabalik ng Panginoon, mag-evangelize sa ta. Hangtod sa nag-collab me, ha? Na-inlove siya sa kuha. Pag siya'y magwali manggod ka, ako ang na-inlove sa iya, ha? So this is my turn. Na-inlove siya sa kuha, dito na, nagsugod ang Sanctuary of Worship sa Diba? Wala man gud nagdahon si pastor nga mapastor siya ato. Abi niya mubalik na gyud si Jesus ba. Napaday katuyuan kay daghan pag-ubanon. Amen. Nindot kay nang gabi ka kazilos mga big og kalag igsuon pero ingnan ta ka. Dili ganahan ang Ginoo kasing-kasing nga naay mulabaw sa iya. Imagine,
Giingon na gud sa Ginoo sa John 14:3. Mao daw niyang iingon timan niya. I will come and get you so that you will always be with me where I am. So karon, alagad ka sa Ginoo, anak ka sa Ginoo. Moingon ang Ginoo sa imo. Dali na nak, it's time. Adto na ta sa heaven. Oh, adto na ta sa imong permanent place. Kailan kag tubagon nimo ang Ginoo, Lord, dili sa ko Lord, una na lang. Dili sa ko Lord kay mangabig sa ko kalag. What? What? Diba? Oh, it's a sign nga you don't love the Lord. O kay dili importante sa imuha ang muuban sa iyaha. Oh, na-addict ka sa pagpangalagad. Oh, na-addict. Maybe because you have good reputation, you are highly recognized or whatever. Na-addict sa pagpangalagad and then wala na ka nahigugma sa imong gialagaran. Munang niingon ang Ginoo nga love the Creator more than the creation. Oh, tanawa ra gud to sa John 12:1-8. Kato gani si Mary nga gibubuan niya ang uglana ang tiil ni Jesus. Og mahal kay nga perfume, di ba? Niya gipahiran niya siyang buhok. Unya naada din si Judas Iscariot nga nagpakaron ingnon kawatan di ay. Niingon nga, sayang nga nga perfume oy, dapat ihatag na lang na sa mga pobre. Unsa gitubag ni Jesus? Ang mga pobre kanunay ninyo makauban. Ako, di ko ninyo makauban. Hangtod sa hangtod, di ko ninyo pirmi makauban. Ang point igsuon is, it's okay to help the poor. No? It's okay to reach out people for the Lord. Pero ayaw gyud ibaylo nga makauban nimo ang Dios. Kay kadtong panghitabo dito sa John 12:1-8, nag-signify to igsoon ang ginaingon ni Jesus dito is mas importante siya. O katong gibuhat ni Mary nga gibubuan iyang tiil og lana gipahiran sa iyang buhok, mas importante to kaysa sa ihatag ang perfume sa mga pobre. The point is, walay dapat mulabaw sa Dios. So pag muingon ang Ginoo sa imo igsoon, tara na. Uban na sa ako Unsa imong dapat iingon? Yes, Lord, uban ko. Karon na. Wa na lingi-lingi. Oh, ayaw paglingi kay mapareha ka sa asawa ni Lot. Nahimong asin. Oh, willing pa kaayo sa kalibutan. Oh, abi nila ba? Mabilib ang Ginoo ng magpabilin ko sa tribulation kay mangabig pa kog kalag. Ako yawa dyan soul winner kay brod. Grabe, soul winner, power. Abi nila mobilib ang Ginoo ana. Ang mabati day sa Ginoo kay hala. Grabe pagpangalagad sa kuha tapos dili ganahan mo uban sa kuha. O sige di ka uban dito sa mga kalag. Uban dito sa mga kalag. Oh, murag papa ba friends nimo, di ba? Oh, ganahan mangayo sa imuha. Oh, ganahan mangayo sa imuha. Pero dili ganahan mo kuyog sa imuha, dili ganahan makigstorya sa imuha. Ganahan ba ka? Dili, di ba? Mas ganahan jud kag mga tao nga ganahan mo uban sa imuha. Ganahan mo kuyog sa imuha, ganahan makig-quality time sa imuha. Tama ba? Mas ganahan jud kay inana unsa na lang ang Ginoo igsuon. So I'm not saying nga dapat excited ka mamatay kay wala ingana. Oh, wala ingana. Nga, excited jud ko mamatay, naghulat na gani ko. Kamatayon dali na. Wala ingana. But the point is, pag mo takna na nga mo ingon na ang Ginoo, dali na uban na sa ako Wala na kay dapat kawilihan sa kalibutan. Muuban jud ka sa Ginoo. And when Christ returns and we endure in our faith in Him, choosing God above all things will be our greatest victory. Choosing God above all things will be our greatest victory. Karon, di pa kayo nimo maramdaman. No? Kaya pag moing kag Christian, usahay ibuli ka, persecute ka, katawaan ka, binuangan ka, labi nagmagunauna sila sa imong past. No, usay tawgon ka og corny, lang mga nagabayaw sa ilang kamot, ginaing hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mo na ginaingon. As for now, no, mura kag bida nga ginadaog-daog sa as for now. Pero moabot ang panahon igsoon sa diyang mobalik si Jesus, di gyud ka magmahay nga gipili nimo siya. Di gyud ka magmahay, di gyud ka magmahay. It will be your greatest victory. Not your achievement in this world. Not your career in this world. Not who you are in this world, but who you are in the Lord.
that will be your greatest victory. Sa una, naibos si pastor. Dili gusto mo simba siya Domingo. Oh, nya pastor baya, di pa simbahog Domingo, naunsa. Oh, so pag ang pastor sa simbahan di pa simbahog Domingo, unsay mahitabo. So ni ana gyud pero dili pa may pastor gyud titulo ato, atig kuya pa. Wala pa may plano gyud magpastor. House church katong sugod gani. Tamong balay nga gipuy-an sa una sa San Antonio. So wala pa gyud feels nga kanang magpastor. Wala pa gyud nga feels. Di na siya sa iyahang boss. Nasuko, prating suko Ngano dili man ka mo jotig Domingo, pajutihon gyud siya kabalo mo nga Christian siya, ginabuli gyud baka na gani ginasungog jud gani mo pagtuo gani pag mahibal-an nga Christian ka, ipiton jud kag maayo ba. Oh, ngano dili ka mo jote og Domingo? Oh, ana pa si pastor nga, dili jud ko mo jote sir, bahalag tanggalon ko nimo. Di jud ko mo jotig Domingo kay musimba jud ko. Ningon niyang boss, simbahan na imong trabaho. Ana siya, ang trabaho daw ang simbahon. Ana, igsuon ba? Pero ang mind ni pastor, magbahalag tanggalon siya. Di gyud siya patuo. O wa siya gitanggal, ni hawa na lang gyud siya. Kay giinitan naman gyud siya sa boss. Gamay kembot kay mo init ng boss sa iya kay di siya mutuman gani nga mo duty og Domingo. Now, it's not easy to fight for your faith. Amen? It's not easy. And then, naibayro nun sa ginarentahan nga balay, nga nag-house church dito, and then konsumo ninyo, ano ba? Isa lang kaka-adlaw mawad ag trabaho, hala. So mag-fasting yun ka ng adlaw. So while nangita og laing trabaho, mag-fasting yun ka. Kay para walay gasto. It's not easy, brothers and sisters. But a time will come. Those kind of choice, unsa may mong choice to fight for your faith, whatever it is, ayaw i-compare sa uban. As long as you fight for your faith, no matter how little it is or how big it is, brothers and sisters, because this moment, when Christ return, that is your greatest reward, your greatest victory. Og dili gyud ka magmahay mo. Ingon jud ko sa imuha. Di jud ka magmahay. So karon sa takna sa imong kinabuhi igsoon, I ask you, padayon sa pagpangalagad. Amen? Padayon sa pagsimba. Maskig pugnan sa mga partners. Maskig pugnan kinsay nagapamugong sa inyo mo simba. Kinsay nagatintal sa inyo, padayon yun, igsuon. Because everything soon, this world will vanish. Ug walaing magpabilin igsuon ang gingharian sa Dios. Ug naata sa gingharian sa Dios. Amen? And gusto na ko tanawon ninyo ning picture. I want you to be reminded. Wala na mo nag-AI, kay di na mo kaya dong. Gingnan ako si pastor, katong gibuhat ni Alex, ba gi-AI jud kay klaro kaayo. Di man kaya. Gabi pa man gikuan, di na gibuhat, di na kaya gi-AI. Igsuon, every time you sacrifice, you do hard work for the Lord, please, always think about this moment. Every time you go to church, you donate, you win soul. Every time you fight against temptation for the glory of God, please think about this moment. That we do all those things. We do all these things. I preach here with all that I can. Pagpangugat o wali sa atong mga magwawali. Not to build good reputation in this world. To be accepted by the world. But because of this, that we will meet our Master soon. Amen? Lapakan na to ang Ginoo. Everything that we do is for this, the return of Christ. Everything we do. Everything. Mao nang masiyon sa patong dangatan sa pagpangalagad, we will overcome them. We will overcome them. Why? Because of this. Everything will vanish. Ug ang magpabilin nga kamatuoran igsuon is this: Jesus will come and He will get us. And we will be with Him forever.
I'm so excited. I'm literally excited for this moment. And I really ask by the Spirit of God to put excitement in your heart for this moment. That you too, all the sowers, even those who are watching online, gikan sa ubang simbahan, that you too is waiting. You are waiting for our meet up with the Lord soon. Amen? Amen. Word to remember. The return of our Lord Jesus Christ is the day when the works of darkness will finally end, our hope will be fulfilled, and our endurance for God will be our greatest victory. Indeed, it will be a day of rejoicing for all who endure in their faith in Jesus until He comes. Amen.